Ayan, in general, maniwala kayo sa akin, alam nila kung sino yung tama. Republic of the Philippines, the senior associate. Alam niyo, sa tuntunin namin, pag pwede namin silang pa-aresto para bumalik eh. May ganun ba kayo? Oo, nasa rule namin. Pero hindi na namin ginawa. Siyempre, mabigat po yun. Ano? Pero nasa rule namin. Kasi alam mo ang ginawa nila, umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Sen para siyang mag-question ng quorum. Yes. No, tingnan mo, okay. Quorum na. Bakit mo in-invoke whether or not we have a quorum? Alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo. Ang quorum namin, Kuya Benny, 13. Opo, dapat. 13. So kung meron kung 11 kami noon, Opo. at sila naman ay siyam, Oho. o ilan yun? 20. 20. So, lagpas sa quorum. Yes po. Umalis ang siyam, Opo. 11 na lang kami, wala ng quorum. Oho. So, sa puntong questionan mo ang quorum, parang parang ikaw nang nanunuya sa amin eh. Oho. Kayo ang nagbigay ng kondisyon para mawala ang quorum. Kasi questionin mo yung quorum. Oo nga, So, nag-alisan sila may lahat. bad faith dito eh. Oho. Hindi ganun ang remedyo ng parliamentary body. Hindi po ganun. Kailangan harapan po yun. Tapatan po ng pagpapaliwanagan sapagkat ang kinakailangan pong makinabang at taong bayan. Nakikinig po sila eh. Malalaman po ng taong bayan kung sino yung mas may kakayahan na panindigan niya yung kanyang gustong sabihin. Kahit na halimbawa hindi sila, ang taong bayan in general, maniwala kayo sa akin, alam nila kung sino yung tama. Alam po ng taong bayan kung sino ang tama at tama ka po dyan na Senator Marcolita sapagkat nababasa po ng taong bayan kung ano po ang mga galaw at galawan nito pong mga tradisyonal or tarapo na mga politiko. Kung kaya't mga kababayan, ito po ngayon ang nangyayari sa ating Senado. Ito pong mga bida-bida, alam niyo po mga kababayan, marami po ang mga naglabasan na mga video. Alam niyo, ito ngayon, di ba, una na pong nagbida-bida dito pala sa pangyayaring ito na pag-walk out, malalaman po ninyo kung sino palang unang nag-udyok dito mga kababayan. Sino palang unang tumapik nito. May video po tayo ngayon at naku, magugulat kayo. Magugulat kayo ng kanyang reason dito mga kababayan. At ito, pwede pala silang ipa-aresto ayon kay Senator Marcolita. Mas lalo po talaga lalabas silang kahiya-hiya. At alam nyo ba mga kababayan na ito pong mga ito, may history din pala. Hindi lang po basta history. Sapagkat, nako, ito pong si Trillanes ay binanatan pala ito mismo ni ni Erwin Tulfo. At ito po rin si Dingbak siya o ano ba ito? Phil Quinn, si Risa Ontiveros na kasama niyang naglalakad mag-walk out. Nako inad hominem pala rin ito ng katakot-takot nitong ni Mr. Ad hominem Bindalo Tulfo, mga kababayan. Hindi pa po yan ang ating pag-uusapan. Mayroon pa po. Kahit papaano sa wakas ang ICC pinaburan na si PRRD at malapit na maaari ng pauwiin mga kababayan. Panuorin po ninyo ng buo itong bidyong ito sapagkat malalaman po ninyo kung ano po ang detalye. Pag hindi nyo po pinanood ng buo, hindi nyo po malalaman. Anyway mga kababayan, magpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Bago po natin tunguhin, paki-like po muna ang lahat dyan, paki-share muna at kung ngayon ka palang nakabisita, paki-subscribe na rin kabayan. Malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator na hindi po mga bayaran ng mga vlogger, kundi organic Duterte supporters. Alright? Tatanawin ko pong utang na loob ang gagawin ninyo na yan mga kababayan at malaking tulong po yan sa amin mga kababayan. Ano ho? Ito, excited na ba kayo kung sino pala yung nagbida-bida mga kababayan? Excited ba kayo kung sinong nagbida-bida na mag-walk out po itong mga ito? No? At ano ba ang kanilang pinag-walkoutan? Yung pinag-walkoutan lang naman pala mga kababayan ay tungkol lang sa kung pagdidibatihan ba nila pwede ba nilang pagdibatihan ito nga pong sinasabi na pag halimbawa mayroon pong isang nakulong or wala po dito in person sa Senado na isang senador, pwede pong bumuto. Take note mga kababayan, hindi pa po yun mangyayari.
pagdidibatihan pa lang po yun kung pupwedeng mangyari yon. Gets nyo mga kababayan? Malinaw po ito, no? Ang problema, dito po sa mga senador na ito, akala mo naman kung sino-sino ang napakagagaling at gumagamit pa ng mga salitang ad hominem, mga kababayan. Yun naman pala ay nagbabaktuyo dito rin sa kanya mismo. At unahin po muna natin, ito pong pangyayari na si Tatay Digong ay tila mukhang nakakakuha na po ng magandang pabor dito sa ICC. Panoorin natin saglit. The fitness of the accused, Mr. Haynes. As you rightly pointed out, and you filed a motion to that effect, the finding of fitness related to the confirmation proceedings, and the Chamber is obliged to make a separate finding on that issue. And you very sensibly propose that the three gentlemen who examined him for the purposes of the confirmation proceedings should be re-instructed to re-examine him. And we propose to make that order hopefully either today or tomorrow. You also ask that they be made available for questioning. I think we will. The first thing to say, it makes sense because these three experts examined him for the purposes of the confirmation proceedings. Therefore, they don't have to go back over all the background that was taken on the last occasion. Sandali mo na kababayan ha. Hindi po mag-dominim ha. Pero napansin nyo ba? Parang may kawig din kay BBM to magsalita. English naman ito. Bakit? Judge naman to mga kababayan. Bakit ganito magsalita? Ito parang nababagalan ako. Parang hindi ko nga maintindihan masyado mag-English. Pero parang ang bagal naman sobra. Di ba? Parang hindi na, makakapag-desisyon pa ba ito ng ano? Tama mga kababayan. Hindi yan, tatanong lang ako ha. Desisyon pa ba ito ng tama? Regards having them brought for any Hirap na din eh. questioning by the parties. I rather think we'll wait and see what the reports say before we make such a decision. I agree, Your Honor. Thank you very much. In that case, as I say, we'll. I only hope that they can carry out the assessment with some speed. So therefore, at the moment, it's a bit difficult to set a schedule for trial until we've had an up-to-date report. But it seems to be that because of his age and potentially medical problems, there will have to be a day off, and I see the suggestion is that it's in the middle of the week. But as I say, I'm reluctant at this stage, without further reports and without an assessment made by the experts of how to set a schedule. So I propose to adjourn that until we find out what the situation is, unless anybody thinks differently. Basta ang naintindihan ko lang dito sa sinasabi niya mga kababayan, kailangan muna reviewin ang kalusugan ni Tatay Digong. Matatandaan po natin, ilang beses na pong napabalita na ito pong si Pangulong Duterte ay ilang beses na rin pong natutumba, mga kababayan. At ayon pa nga sa mga report, medyo hindi na nga talaga si Tatay Digong capable. Ayon pa nga kay Attorney Harry Roque, medyo, alam nyo, may mga Alzheimer's na po, pag mga ganyan na pong edad, may mga sakit na pong kalimot or nakakalimutan na po nila kung ano po yung mga current events na nangyayari. Ang alala na lang daw po nila, ayon kay Attorney Roque, yung mga past, yung mga kabataan na lang nila. Alam niyo, nakakita na po tayo ng mga ganitong mga matatanda, di ba? Yung nagbabalik na lang yung kanilang mga alaala, yung panahon kung kailan sila mga bata na katulad din natin noong ano, di ba, ng mga bata. Ganun na lang po ang naaalala nila. Pero yung mga
ito lang, recently lang, nakalipas lang sa kanilang buhay, hindi na po niyan naaalala yan. Yan po yung nangyayari sa mga matatanda sa ating bansa, di ba, mga kababayan? At sa iba't ibang mga bansa naman, talagang ganyan din naman ang nangyayari. Ito ngayon, kay Tatay Digong, aside from dyan, na may Alzheimer's na, natutumba-tumba na. So, alam niyo naman po mga kababayan, tayo noong mga panahon, nung nandito pa si Tatay Digong, kasama rin tayo pag nagkakaroon po ng mga rally ng maisog, di ba? At nakikita po natin, tayo mismo umaalala kay Tatay Digong, habang naglalakad or paakyat sa mga entablado na mga portable lang, katulad ng mga truck. Hindi na talaga si Tatay Digong halos makalakad ng maayos, mga kababayan. Doon pa lang sa puntong yun nandito pa sa Pilipinas, physically fit, hindi na talaga siya ganun. Di ba? At kung wala pong mga alalay, wala pong katulad ng mga nurse na kanyang nag-aalaga sa kanya, ay malamang talaga, mahirapan na si Tatay Digong makapaglakad dahil na rin po sa dala ng katandaan na. At perhaps baka may mga sakit pa, di ba? Na mga tinitik medicine niya araw-araw, maintenance. Yun mga ngayon, wala na yun. Wala nang alalay sa kanya, wala nang personal nurse. So imagine, mga kababayan, kung gaano ito kahirap para dito sa isang Tatay Digong o isang Duterte na ayon naman sa batas ng ating bansa, ang isang akusado ay mananatiling inosente hanggat hindi pa napapatunayan ng korte. Pero baliktad, dito po sa ICC, mga kababayan. Hanggat hindi ka pa napapatunayan ng korte, convicted ka na. Di ba? Ganito pang nangyayari dito sa ICC. Hindi ka pa napapatunayan, convicted ka na, pinaparusahan ka na namin. O anong tawag dyan? MPA lang nakakagawa ng ganyan, mga kababayan. Kung hindi ka MPA, adik ka, bangag ka. Lango ka sa pinagbabawal na droga kasi hindi mo alam ang ginagawa mo Kasi mismo mga kababayan dyan sa Rome Statute, sila mismo. May batas din yan mga kababayan. Sa ating batas ganun din. No? Sa batas natin sinasabi, person ng tinutukoy mga kababayan. Walang sinumang tao. No person. Doon sa Article 3, Section 4, Section 1 ng ating Bill of Rights. Walang sinumang tao. Ayan. Walang sinumang tao. Tao ba si Tatay Digong? Tao. Tao ba si General Bato? Tao. Sino bang nag-uutos sa kanya? Hindi naman tao mga nag-uutos sa kanya, mga adik Di ba mga kababayan? Yan ang totoo dyan. Ang problema kasi, mas pinapanigan pa itong mga adik, itong mga kriminal, nitong ICC. So ano ibig sabihin mga kababayan? Labas, upino lang naman natin ito, lumalabas, kinukonsente nila ang mga kriminal. Di ba mga kababayan? One-sided talaga sila. So, ang nangyayari nito ngayon, gatasan na lang. Mabuti na lang, kahit paano, kahit mabagal magsalita itong judge na ito, ng ICC, pero naisabi niya rin, na kailangan muna reviewin ang kalusugan ni Tatay Digong. Ito nga po mga kababayan, para mas malinaw, ito po yun. Itong si Kunti Jutak. We have with us tonight ICC Assistant to Malungkot mga kababayan, mukhang malungkot kasi baka nararamdaman niya siguro, baka pag ni-review ito, ni-review ito ng ICC ulit ngayon, expert, mapapatunayan talaga na hindi na capable si Tatay Digong, malungkot sila kasi nga, papauwiin na si Tatay Digong dito mga kababayan. Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang gabi po and thank you for joining us. Good evening, Attorney. Attorney, good evening. Hi ma'am, can you hear us ma'am? Yes, I Hi, can. hi ma'am. So sabihin na naman ng mga iba dyan, ng mga perfectionists, ad hominem, ad hominem. Nako, wait lang kayo sa ad hominem na yan Okay. Okay na lang, Sam. Ma'am, ma'am, can you update us on what's been happening dun sa sa ICC now? Of course, we've only been getting snippets. The last we heard kanina was parang pumayag yung presiding judge na i-re-evaluate yung health ni dating Pangulong Duterte. Maliban dun po, what else has happened? Well, nothing much in the sense of nothing resolved pa
They were talking about the schedule of the trial, pinag-usapan rin yung tungkol sa witnesses, pinag-usapan kung paano haharap yung ibang witnesses. Pero sa pangkalahatan, ay mukhang mamaya maririnig natin, mas makakarinig tayo ng kumbaga, formality and finality perhaps on some of the decisions. Pero definitely, wala pong maiplaplasta na schedule ng start of trial sa ngayon. Dahil yun nga, yung issue tungkol sa kanyang fitness to stand trial ay ibinalik ulit ng defense. Habang tayo ay nag-hearing, in-upload sa ICC website ang parang panibagong request niya. So they have renewed the request to check the medical condition of the former president. Ma'am, why is that an issue? Why is his health an issue all over again? Kasi that was resolved last year. I do understand that there were several moments daw na natumba ang dating Pangulo. Pero maliban doon, was there anything significant that had happened then? Well, I would say it's a technical or a legal point that Ang pangit ng nito, parang minamaliit lang nitong reporter Sandali lang mga kababayan. Ano pa ba ang significant aside from doon natumba? Para ba ang minamaliit lang yan natumba? Ikaw kaya mayroon kang magulang na ganyan. Balikan lang natin 'to mga kababayan Resolved last year. I do understand that there were several moments daw na natumba ang dating Pangulo. Pero maliban doon, was there anything significant that had happened then? Kita nyo? Pero maliban doon, kumbaga ang dating, parang minamaliit lang nila yung natumba yung isang matanda na 82 years old na alam naman natin na ang isang matanda, inaalalayan na yan. Kunting tumba lang yan. Parang naalala nyo si mga kababayan, yung artista, si Eddie Garcia, di ba? Natumba lang yun sa shooting. Anong nangyari nung matumba? Sige nga, sino rito nakakaalam ninyo? Di ba anong nangyari doon nung matumba yun? Wala. Dahil lang sa katandaan, di ba? Nagsushooting pa nga eh. Pero natumba lang, anong nangyari? Dito, lumalabas kasi dito mga kababayan, di ba natsugi yun pagkatumba? Yun na yung nag-cause sa kanyang pagkamatay. Ito naman ngayon, para bang ang dating dito itong reporter na ito, itong anchor na ito, mukhang aside from doon, para bang ang dating, parang maliit na bagay yun sa kanila, mga kababayan, para reviewin uli ang kalusugan ng Tatay Digong. Alam nyo, hindi ko na ito. Ito na talaga yung inhuman na eh. Hindi na sila makatarungan dito. Wala na ito sa parang hindi na sila talaga nakakaintindi ng sinasabing human rights. Moments daw na natumba ang dating Dinadaw pa, pero aminado na po ang ICC na ito natumba. Pero bakit dinadaw pa nila? Para baga nga sinasabi nila, hindi pa totoo yun, hindi pa validated yun. Pangulo. Pero maliban doon, was there anything significant that had happened then? Well, I would say it's a technical or a legal point that the term itself, it says fitness to stand trial. The judge, si Judge Corner says, oo nga naman, yung last time was fitness to stand essentially during a time of pre-trial. So, on her part nga, sabi niya, prosecution, hindi naman kayo mag-disagree dyan, di ba? So, it's kind of a technical point that really the medical examination should have happened at this point. Yun nga yung point nung isang judge na nag-dissent noon. Sabi niya, we cannot grant the fitness to stand trial motion at this point kasi pre-trial pa lang. Okay. So, eto na yon yung kumbaga tamang panahon Ito yung dapat na kasi panahon. trial na. Parang ganon. And I would say this would Ayan mga kababayan, so ibig sabihin noon, nung panahon na yon, di ba nag-request si Tatay Digong para sa kanyang fitness to ng trial. Ang rason pala noon, kaya pala mga kababayan hindi na-proban kasi hindi pa naman po trial. Ito pa lang yung trial ngayon. So, alam niyo, parang natatawa nga ito si Conte mga kababayan kasi nga, naintindihan niya na ang rason nitong bagong huwis ngayon, sandali, nung panahon ninyo, kaya kayo nag-approve, hindi kayo umapprove doon sa request na fit to stand trial kasi hindi pa kayo trial.
Eh ako ngayon, nasa trial stage na ako, di ba? Hindi naman din siguro kayo ngayon mag-disagree, tututol kung sakasakaling ipa-review muna natin ito kasi ito na yung panahon ng pagta-trial sa kanya. Kung fit ba talaga siyang humarap sa trial. Ang ganda mga kababayan, kahit paano nakakakita na tayo ng pag-asa na magiging patas naman itong bagong huwis ngayon ng ICC. Proceed quite quickly comparatively. Ang isang kinakabahan ako noon ay baka mamaya magpa-appoint na naman ng bagong experts, magkaroon na naman ng bagong examinations all over. Pero mukhang from the point of view of the judge, pwede na tayong may pagsisimulan na. Kaya Kita nyo mga kababayan, kinakabahan, natatakot si Kunti, mga kababayan, na mag-request na naman sila ng another expert, no? Another expert, ibang expert, para suriin ang kalusugan ni Tatay Digong kung si Tatay Digong ay fit to stand trial pa rin hanggang ngayon. Kabadong-kabado dito itong si Kunti Jutak. Tanong, Madam Kunti, bakit ka ba takot? Ha? Bakit ka ba takot kung talagang alam mong nasa tama kayo, alam mong tamang ginagawa mo, takot na ang itong isang akusado ay lahat ng remedy ay ginagamit niya. Legal remedy ito. Hindi lang ito legal remedy. Human remedy na ito kasi nga kalusugan niya na Hindi naman po sa pagsasabi ng hindi naman po sa susumpa or pag-aano man. Papunta na tayo doon lahat, lalo na si Tatay Digong. Matanda na. Any moment, di ba? Any moment, hindi na po sa any moment, hindi na po natin alam kung si Tatay Digong ilang panahon na lang, ilang araw na lang, ilang buwan na lang, ilang taon na lang itatagal. So, yun pa lang sa puntong yun, inhuman ka na Hindi mo na naiintindihan ang sinasabi mo. Bakit para bagang takot ka? Alam mo naman na parang pagdating ng araw, itong nangyayari kay Duterte po, pwede rin mangyari sa'yo. Di ba? Oh. Logic lang yun Ibig sabihin, pwedeng niya mangyari, tumanda ka rin katulad niya, na matanda ka na, hindi ka pa rin pinagbibigyan ng mga karapatan mo, ng mga rights mo. Deprived ka na ng karapatan mo, ng kalayaan mo. Hindi ka pa sentensyado. Mangyayari din yan sa'yo, mga kababayan. So yan, huwag na natin paanohin to kasi baka maraming ma-high blood dito. Alam ko maraming buwisit dito sa pagmumukha nito. No? Ganito na lang. Intindihan natin dito na ito pala si Tatay Digong ay bago ngayon humarap sa trial, mismo ang huwes ang magdesisyon, nagsabi na kailangan muna niya dumaan sa fit to stand trial na test or mga pagsusulit ng kanyang physical or katawan niya. Kung talagang may kakayahan pa ba si Tatay Digong humarap sa ginagawang pagdinig sa kanyang kaso. So, kahit paano, yan, matatawag na nating justice yan. Kasi nga, anong makukuha mong justice kung ang iyo palang bagsak na, wala nang kakayahan para sagutin lahat 'yon. Yung mga akusasyon sa kanya. Wala ring hustisya sa ganun. Kasi magiging na lang yan, magiging preserving na lang yan, kayo na lang 'Di ba? Kayo na lang, nasaan ang hustisya doon? Wala rin, hindi rin makakakuha ng hustisya kung mayroon man talaga totoong biktima dito, mga kababayan. Alam niyo kung sino talagang totoong biktima dito? Ang totoong biktima dito, yung totoong mga Pilipino, yung mga Pilipinong nakaranas ng tunay na pagmamalasakit ni Tatay Digong. Yun ang mga biktima, hindi yung mga adik, hindi yung mga drug lord, hindi yung mga politiko, hindi yung mga pulis na mga kasabwat ng sindikato, hindi yun. Hindi ang mga rapist, hindi yung mga mamamatay tao, hindi yung mga pusher na nagbibigay ng droga sa inyong mga anak. Hindi yun ang biktima. Ang biktima dito, kami, yung mga tao, yung mga magulang, na ang mga anak nadala papunta sa bundok, nito pong mga makabayad black na mga impiing terorista, binitbit doon, di ba? Yan po ang totoong biktima dito. Okay, iwanan na natin 'to mga kababayan. So ayan
kahit paano nakakakita tayo ng pag-asa dito sa ICC kay Tatay Digong. Eto mga kababayan, panoorin muna natin ito. Alam niyo kung sino pala itong nagbida-bida? Ito pala siya, oh. Oh, ito pala siya ang nagbida-bida sa walkout. His question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang punay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi mo na-delay. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. His question sa Habang nagsasalita pa si Senator Cayetano, itong si Mike Zubiri pala, mga kababayan, ang naghingkayat. Come on. Sumunod naman itong mga ugok. Walk out naman sila, mga kababayan. Nagsialisa naman sila. Na nasa kulong sila, ha? Na ayon kay Senator Marcolita, maaari pala silang aristuhin. Ayan, oh. Alam nyo, sa tuntunin namin, pag nag-walk out, pwede namin silang paaristo para bumalik eh. Oo, nasa rules namin pero hindi na namin ginawa. Naku mga kababayan, pag nagkataon pala, mas lalo itong mga mapapahiya. Kasi pag inaresto pala silang laban kasi nasa rules nila yan eh. Kita nyo mga kababayan, manlalabag talaga itong mga minority na ito sa sariling rules ng Senado. Manlalabag talaga, no? Oh, napuna nga siya dito ni General, sino yung general na yon? At si General Orlando De Leon, no? Noong pinasok ng NBI ang Senado, yung 11 nag-run out. Ngayong hindi nila nakuha ang gusto nila, yung 11 nag-walk out. Kailan naman kaya sila mag-crawl out? Abangan natin. Ano bang crawl out mga kababayan? Gagapang? Gapang palabas? Yan ba yung sabihin nun? Kailan kaya sila gagapang palabas? Sa tingin nyo mga kababayan? Grabe ano? Tapos sila pa ngayon ang nagtatali-talinuhan, nagdununong-dunungan sa kanilang walk out na yan. O ito sabi ni Senator Marcolita dyan, no? Alam niyo, sa tuntunin namin, pag pwede namin silang paaresto para bumalik eh. May ganun ba kayo? Oo, nasa rule namin. Pero hindi na namin ginawa. Siyempre, mabigat po yun. Ano? Oo. Pero nasa rule namin. Kasi alam mo ang ginawa nila, umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Sen para siyang mag-question ng quorum. Yes. No, tingnan mo, okay. Quorum na. Bakit mo in-invoke whether or not we have a quorum? Alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo. Ang quorum namin, Kuya Benny, 13. Opo, dapat. 13. So kung meron kung 11 kami noon, Opo. at sila naman ay siyam. So ibig sabihin mga kababayan, nasa rules mismo ng Senado, pag may quorum, tapos nag-walk out ka bigla, pwede ka palang aristuhin. Kahit senador ka pa, pag-aristo para ibalik ka dyan sa quorum. Nasa rules pala yan. So una pala, itong mga ito na nag-walk out, una pala sila dapat ang maaristo at sila pala dapat ay hindi mag-walk out. Ang dapat salang ginawa nila, makipagdebate sila. Makipagdebate sila kung tama ba ang ginagawa ni ano. Hindi, ng taong bayan na maghusga. Di ba mga kababayan? Hindi yung sinasabi ni ad hominem. Tingnan nyo, nagpapaliwanag itong si Zubiri mga kababayan. Panoorin natin to. Sa tanan nagmahay ug nasukukan ako na wala ko niuban sa majority group, pasaylohin ko ninyo. Kaya na ako mapagtrabaho sa dili na ako kapartido. Kaya na ako makigstorya sa mga dili na ako kaparehas. Mga kababayan, pansinin ninyo, habang nagsasalita itong si Zubiri, Bisaya po ito si Zubiri, taga Bukidnon. Ang tatay niya, gobernador sa Bukidnon, noon na hindi maitaas-taas ni BBM ang kamay, mga kababayan, noong 2022 election yun, ha? Ngayon, ito si Zubiri, siya yung nagbida-bida, di ba? Nagbida-bida siya ngayon,
Tara, walk out tayo. Walk out tayo. Sumunod naman itong mga ugag, mga kababayan. So ngayon, ano ang punto dito? Ako nakita ko na ang punto ni Zubiri. Personal interest lang niya ang kanyang hinanakit. Tingnan nyo ha mga kababayan, di ba mayroong isang video nung araw na parang nagkahamunan or nagkasubukan yan sila si Cayetano, SP Cayetano ngayon. Di ba may video ganun mga kababayan noon? Na muntik sila nga kasi nalapitan yata si sumugo dito si Zubiri Kinumpronta si Cayetano Kaya pumurma din si Cayetano, muntik sila magkasuntukan dyan noon sa Senado. Pagkatapos, itong si Zubiri, naalala ninyo noon mga kababayan, pinalitan ito bigla ni Chis Escudero. Hindi na pala ito naka-move on mga kababayan. So itong minority, mga senador ito na mga talunan at hindi maka-move on, na parang iniwan ng jowa. Parang iniwan ng jowa at hindi na maka-move on mga kababayan. Di ba? Ganyan po yung mga yan. So ngayon, ayan sila. Nag-iimutok sila ngayon. Pero tingnan nyo mga kababayan, ang sinasabi lang kasi nito ni Zubiri, parang inaano niya dito, tingnan nyo, Bisaya siya, Bisaya din yung kanyang binabasa. Bakit kailangan pang basahin? At ang buod ng kanyang sinasabi dito, hinanakit pala niya mga kababayan dito kay Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Aimee at Senator Bongo. May hinanakit pala ito dito kasi nga noong panahon na yon iniwan daw siya. Iniwan daw siya noong panahon na yon. Yung pala yon. Kaya pala mga kababayan, hindi po talaga ito mapapapunta sa majority. Hindi po talaga ito mapapapunta ngayon sa majority dahil nasa majority si Senator Alan at si Senator Chess na parang personal sa kanyang may sama siya ng loob. Ang tanong, Zubiri, nasaan ang taong bayan dyan? Di ba personal mo lang yan? Personal mo lang yan. Oo. Nasaan ang kapakinabangan ng taong bayan? Kung totoo talagang nagmamalasakit at taga Mindanao ka at mahal mo talaga mga Duterte, wag mo nang budulin ang mga Duterte. Kung talagang totoong mahal mo ang mga Duterte, makisama ka ngayon sa majority. Makisama ka ngayon kung saan nandoon ang grupo ng mga Duterte at ni Tatay Digong at ni BP Sara. Kung talagang totoong para ka sa bayan at para ka sa Mindanao. Pero saan ka sumama? Sumama ka doon sa mga malitagang nabanggit ng mga Marines. Kaya, re-electionist ito, si Zubiri. Kayo, mga taga Mindanao dyan, iboboto nyo pa ba yan? Iboboto nyo pa ba ito si Zubiri kung magre-election to? Sige nga mga kababayan, sa tingin ninyo, kabuto-buto pa ba ito? Zubiri? Gusto nyo ba mga kababayan makapanood ng video ng ad hominem? Wait muna. Dito muna tayo. Balikan muna natin ito. Alam nyo ba, noong mga panahon pa ni Trililing mga kababayan at ni Dilima, ay marami po ang mga nagbida-bida na gustong, itong pinag-walkoutan nila ngayon, sila din mismo noong panahon na yon, gusto nila itong mangyari. Gusto nila itong gawin. So lumalabas tuloy ngayon mga kababayan na itong mga walkout kuno ngayon na nag-walkout na mga minority ay para bagang pansarili lang talaga sila sa interest nila. Kasi nung panahon nung sila ang gustong mag-invoke nito, nagbida-bida sila. Pero ngayon na sila naman ay dapat gawin din nila ito, sila na ngayon ang walkout. Pakinggan natin ito mga kababayan. Panoorin nyo. The Senate takes custody of Senator Trillanes, pending his ability or his remedies in our regular courts. Kita nyo, di ba ito si Drilon mga kababayan, may comment din ito na hindi rin siya naniniwala doon or parang wala daw custody sa Senado, yung kinestyon din yan yung kay Senator Bato, di ba? O ito ngayon, ikaw pala noon, kay Trillanes. Si Bam Aquino andyan din,
Hay nako, kita nyo mga plastic mga kababayan. O ito na sa mga walkout boy. Panoorin ninyo. Winestyon ni Enrile sa backdoor meeting sa China, itong si Trillanes. Anong ginawa ni Trillanes? Nag-walk out. Panukala ni Senator Marcoleta na pahintulutan mag-online voting ang senador, anong ginawa ng minority? Kasama itong si Tolpo. Sa pagkuman-kuman nitong ni Zubiri, nag-walk out sila mga kababayan. Kita nyo? Puro pareha sila walk out. Bakit? Ibig sabihin lang mga kababayan, pag nag-walk out ka, hindi mo kaya makipagdebate. Wala kang mabuting argumento. Walang tama ang iyong argumento. Kasi hindi mo kayang panindigan. Di ba mga kababayan? Yan po yun, maliwanag. Hindi mo kayang makipagbaliktaktakan at panindigan ang argumento mo. Kung kaya't, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sabi ni Tolpo, ad hominem. Ad hominem ba ka mo? Panoorin nyo ito mga kababayan, ad hominem ang sinasabi ni Tolpo. Pasok, Erwin Bindalo Tolpo. Oy, Trillanes, makinig ka. Sir, kung gusto mo magmatapang-matapangan, kung gusto mong kung ano-ano, kung naalala ho namin, sir, yung pinagsasabi nyo, oh, it's nothing but another harassment suit because our corrupt and co-opted justice system have become the refuge of Duterte's scoundrels, Yung sinasabi nyo, walang kwenta, harassment na naman kaso yan laban sa akin dahil ginagamit ng Duterte government yung hudikatura, Tapos meron ka pa sinasabi na siguraduhin nyo lang, na lagi kayo nandiyan sa kapangyarihan. Kung hindi, hahabulin ko kayo. Ito ang aking misyon. Ulol! Ulol. Ad hominem yan mga kababayan. Ito nga ay civil case pa lang. Naiihi ka na sa pantalon mo sa takot, nanginginig ka na sa takot. Naiihi. Ikalawa. Nanginginig. Ikatlo. Tumatakbo ka sa Korte Suprema, putang ina mo. Oh, PI. PI. Ad hominem yan. Personal attack yan eh. Oh, 4. Humihingi ka ng ayuda na huwag matuloy ang hearing sa Davao, bagkus dalhin na lang ang hearing sa Maynila. Kung talagang matapang kang demonyo kang putang demonyo ka. 5. ina mo, Nag-PI uli. 6. Kung talagang matapang ka, harapin mo kahit saan yan, alright? Ito turuan kita ng technique para bumilib ang tao sa'yo, kung talagang matapang ka. Bago ka magsasalita ng mga maanghang na salita, gaya ng ginagawa ko ngayon, siguraduhin mo na mayroon kang bit-bit mo yung itlog mo. Yan. Siguraduhin mong bit-bit ng itlog mo. 7 yan. Ad hominem yan. Bit-bit mo. Dahil alam mo yung consequences niyan. Pag may sinabi ka, may mga kung ano-ano mga ginagawa, akusasyon na ginagawa mo, dapat alam mo anong repercussion, alam mo kung anong balik niyan. Either madidimanda ka o mapapatay ka. Salita ka ng Tingnan nyo salita sa media, Akala mo siguro nasa Navy ka pa rin, nasa Philippine Navy ka, na pag nagsalita ka sa mga tauhan mo, subordinate mo, hindi magsasalita yung mga sundalo dahil takot sa'yo, official ka. Dito sa mundo ngayon natin na ginagalawan, hindi. May karapatan sila magdemanda, may karapatan sila kagaya mo ng ginagawa mo, dinamanda mo sila mo kausol, etc. etc. Ngayon, ikaw idinimanda. Ang kaso ngayon nandoon sa Davao. Ngayon, harapin mong hinayupak ka. Ayan, hinayupak ka. 8. Huwag kang magtatago dyan sa saya ng Supreme Court. Saya, mga kababayan. 9. Harapin mo yung kaso. Kung yan ay libel case, harapin mo. Huwag kang magduwag. Duwag. 10. Tatakbo ka sa Supreme Court, hihingi ka ng ayuda, ipapatransfer mo sa Manila dahil nanginginig ka sa takot, dahil mapapatay ka. Nanginginig ka sa takot. Ayan na naman, inulit niya mga kababayan. 11. Tarantado ka pala eh. Ayan, mga kababayan. 12. Trantado. Dapat naisip mo na noong una bago ka bumuka ng bibig, tinira mo ng tinira si Duterte, mga tauhan niya, mga tiga-Davao, sana nilagay mo sa maliit mong kukoting hinayupak. Ayan maliit mong kukote. 13. Hinayupak. 14. Yung repercussion, yung balik nito, babalikan ka talaga ng kaso. Kung hindi ka makukulong, mapapatay ka, gago. Ayan, gago. 15. Huwag kang magmatapang-matapangan putang ina mong senador. Ayan, 16. Nag-PI na naman. Kung magmamatapang-matapangan ka, dapat buo ang loob mong hinayupak ka. Ayan, hinayupak ka. 17. Bit mo yung itlog mo, Itlog mo, 15. Ay, 18. At hindi aakyat dito. Pag nandyan na yung kaso, harapin mo, putang ina mo. Ayan na naman, PI na naman. 19. Hindi yung putang ina matatakot. Ayan na naman, PI na naman. 20 na.
nanginginig ka, Nanginginig, naihi, 22. ihi ka sa pantalon mo, ha? Nababasa na yung barong Tagalog mo dyan sa Senado dahil may kaso ka. Harapin mo ang kaso Trillanes sa Davao. Huwag kang magtago, putang ina mo. Huwag Nag-PI na naman, 23. kang duwag. Magaling ka lang sa Duwag, 24. boka, leche. Leche, 25. 25. Oy, 25 mga kababayan, ad hominem words ang binanatan dito ni Erwin Tulfo. Pagkatapos ngayon, sasabihin niya dito kay Marcolita, ad hominem daw yung iba sa atin, walang legal backgrounds. Hindi naman po yun ad hominem eh. Di ba talakay na natin kahapon yan? Hindi po yan ad hominem mga kababayan. Oh. Hindi po ad hominem yun, yung ano na yun, salita na yun. O ito pa. Banat niya rito. Pasok. Tulfo uli. papakita lamang ng mga walang utak lang laman sina Senador Trillanes. Walang utak. Ano? Walang utak ang laman? Papakita lamang ng mga walang utak lang laman sina Senador Walang utak, walang laman. Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na itong bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas pa kayong dalawa dyan dahil wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, mira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Ayan, demonyo kayo. Kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na Ugok, oh. walang kinalaman. Ha? Paulit-ulit nang sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ha? Pinagpipilitan yung kanilang opinyon ng ipis. Nung ikaw Opinyon ng ipis. 5. ay board of director ng PhilHealth, umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon na bigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? Ha? Pagmumukha ninyo, ad hominem yan. 6. 1,760,000? Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Kala, mga asungot yung mga demonyo. Sungot. 7. 8, demonyo. Papakita lamang ng mga wala. Kita nyo mga kababayan? Kita nyo kung gaano ka-plastic itong ad hominem bindalo na ito, mga kababayan? Pag siya palang gumamit itong mga ad hominem words na ito, okay lang. Pag siya pala ang bumanat at gumamit ng kanina 25 plus ngayon 8, ilan na? 33. 33 na ad hominem words kay Trillanes at kay Risa Ontiveros. Pero okay lang, magkasama pa sila ngayon mga kababayan. Yung pinagsabihan na matitinding ad hominem, kasama niya dyan sa kanilang walk out, di ba? So ang tanong na lang dito natin ngayon mga kababayan, di ba 2015 pa yon sinasabi niya? Ayan o, magkasama sila, ayan o. Magkatabi pa nga silang dalawa. Ayan, magkatabi pa sila sa mag-walk out. Ang tanong na lang natin dito, Tulfo, nasaan na yung mga ad hominem words mo? Bakit hindi mo na ngayon masabi yan kay Trillanes at saka kay Risa? Bakit, Tulfo? Ha? At nasingil mo na ba, Tulfo? Senador ka na, di ba? Dati taga-daldal ka lang sa radyo. Ha? Dati taga-daldal ka lang sa radyo at ginamit mo lang din ang mga DDS. Nagpabango ka sa mga DDS, parehas kayo ng kapatid mo. Ha? Ginamit nyo lang yung mga tao, mga DDS supporters para ano? Para makagain kayo ng supporters. At alam nyo mga kababayan, ilang beses na itong tumakbong senador si Tulfo, hindi ito nanalo-nalo mga kababayan eh.
Ang pagkakaalam ko, teka nga, i-google nga natin kung ilang beses na itong tumakbong pagka-senador, pero hindi ito nanalo-nalo. Ayan na mga kababayan, ang tanong na lang ng datin dito kay Tulfo, Erwin Bindalo Tulfo, ad hominem. Dagdagan pa natin, ad hominem. Mr. Ad hominem Tulfo, nasingil na ba? Nasingil na ba sa kasama mong walkout yung sinasabi mo noon na 1 billion mahigit na pinamudmod, pinambunus-bunus dito ni Risa Hontiveros? Nasingil na ba yon? Dahil kung hindi pa nasingil, abay, panahon na siguro para singilin mo na. Ikaw na, kasama mo na dyan eh. Singilin mo na. Pag hindi mo nasingil, abay, ano ka, Tulfo? Hindi naman niniwala sa iyong tao. Ha? Hindi naman niniwala sa iyo. Yan mga kababayan. Bago tayo magtapos, tingnan po muna natin ito. Ito kasi, pwede bang arestuhin sa Pilipinas si Senator Bato ng ICC? Pero bago nang panoorin yan, kung pwede ba arestuhin, mayroon akong nakitang video na nakakatuwa mga kababayan. Sana walang copyright ito. Panoorin lang nyo lang ito. Oh, Bato just caught Trelance clean with a huge right hand. Trelontes fires back, but Bato is walking him down here. This is a brutal exchange. Bato is putting serious pressure on Trelance. What a moment on DA Win. Bato and Trelontes are going punch for punch in the center of the ring. Trelontes is hurt, but he's still standing. Bato has him near the ropes. Bato is applying pressure, but Trelontes showing toughness and experience. Trillis answers back. He's not letting Bata take over this round. What a battle. Bato and Trillis are giving the crowd a real DANN main event moment. They're right back at it. Bato pressing, Trillanes trying to stay sharp. Good response from Trillanes, but Bato keeps finding a way to push the pace. Bato lands against, is trying to buy himself some space here. Big shot from Trillius, and Bato answers right back. This is turning into a war. Bato is applying pressure, but Trillanes is showing toughness and experience. Trillanes answers back. He's not letting Bato take over this round. What a battle. Bato and Trillanes are giving the crowd a real DAZN main event moment. Here we go. Final moments, and both men still firing. Bato is closing strong here. Trillanes is under pressure again. He got him. Bato drops Trillius in the closing. What a finish. Bato may have sealed it with a huge knockdown here in the final moments. Ayan mga kababayan. Oh, Bato just caught Trelance clean with a huge right hand. Trelontes fires. Trailing dito. May Diba? have sealed it with closing. What a finish. Got him. Bato drops Trillius in the closing. What a finish. Bato may have sealed it with a huge knockdown here in the final moments. Ang galing, di ba mga kababayan? Ano? Ang galing nitong itong battle ni Trillanes at saka ni Bato, di ba? Ngayon mga kababayan, mayroon po itong battle talaga si Trillanes at saka si Senator Bato dito na matindi. At may sinasabi nga dito ano ba ang magiging Ano ba ang magiging mas magandang kay Senator Bato at pupwede ba siya talagang arestuhin mga kababayan? Eto. Tingnan natin tong video mga kababayan kung pupwede ba talaga siyang arestuhin. Ito yun Pwede bang arestuhin sa Pilipinas si Senator Bato ng ICC? Ito si Attorney Anselmo. Panoorin natin ha. Itong batang-batang abogado, magaling to, magaling no? It seems like sa tingin ko katulad din siya ni Attorney Bueno na nung una siya yung nakita natin neutral. Pero sinasabi naman niya na supporter siya ng mga programa ni Marcos Jr. itong administrasyon. Ito naman, di pa ito nagsasabi. Ang kanya palang pinapakita, yung talagang nilalaman ng batas. Napatunayan natin si Attorney Rene Bueno na talagang hindi lang siya basta supporter ng Marcos administration sa mga programa, kundi ang kanyang leaning or kanyang killing talaga siya doon sa mga gustong ma-impeach si VP Inday Sara. Pero mayroon siyang analysis noon na yung bulok na kamatis, naalala niyo yung mga kababayan, sa kanya yun. Dahil yun sa 4 ang pinalil na impeachment nitong mga gusto mag-impeach kay VP Inday Sara, pero mayroon doon petsa 2 ng February. Petsa 6 pa lang dapat pwede mag-impeach kay VP Inday. So, alam nyo, hindi na tayo magugulat mga kababayan na habang tuloy-tuloy ng impeachment si kay VP Inday, baka biglang maglabas ang Korte Suprema ng itigil nyo na yan. Unconstitutional yan. Kasi nga, sinabihan ko sila na mag-file lang kayo February 6. Nag-file kayo February 2.
Kaya mga kababayan, hindi tayo magugulat. Yun ang isang sa ano. Ngayon naman, itong abogado, batang-batang abogado na to, obserbahan natin. Pero maganda kasi dito mga kababayan, ang kanyang nilalatag, no? Pinapakita niya lang dito kung ano yung mga batas. Mayroon lang tayong pupunain dito at papansinin dito ha. Papapuna ko sa inyo. Panoorin natin. Of murder na nakomit si Senator Bato de la Rosa. Yan ang argument nung one side. Doon naman tayo sa other side. Doon naman tayo sa second argument. No, dito naman tayo sa argumento nung kabilang panig. Ang sabi nung kabilang panig, ini-invoke nila yung Section 17 RA 9851. Attorney, ano ba yung RA 9851? Ano ba yung batas na yan? So ito po yung babasahin natin ngayon. So pag sinabi nating RA 9851, ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. In other words, nakalagay po sa batas na to yung crimes against humanity na binabanggit natin ngayon. At nakasaad po sa Section 17 yung mga katagang ito. Babasahin natin ngayon. Section 17, second paragraph. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act, such as crimes against humanity, if another court or international tribunal, such as the ICC, is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Papasimplihin natin. In Tagalog, kung sa interest ng hustisya, in the interest of justice, yung relevant Philippine authorities, sabihin natin yung DOJ, Department of Justice, ay pwede nilang i-dispense yung investigasyon laban sa public official, in this case, si Senator Bato de la Rosa, kasi meron na pong international tribunal like ICC na nagsimula ng investigasyon. Ano daw ang mangyayari? Pwede na daw isurrender ng authorities natin, in this case yung DOJ, sabihin natin, yung custody, yung body ng public official para ang magtuloy na ng investigasyon na ang kaso yung international tribunal. So yun po ang argument nung kabilang panig. So ulitin natin yung argument nung first side, nung pro Duterte is able, functioning naman ang mga korte sa Pilipinas. So that means kung magkakaroon man ng kaso yung public official, in this case si Senator De La Rosa, kailangan sa Philippine courts ipa-file yung case. On the other hand, nakalagay po doon sa RA 9851 na binanggit natin, kung opinion po, sa tingin ng Philippine authorities ay pwede nang i-dispense yung investigasyon kasi ibang tribunal na ang hahawak ng kaso, pwede nilang isurrender yung tao at doon na lang ituloy yung kaso sa international tribunal. In this case, the ICC. So ngayon, meron tayong tatlong arguments. Meron tayong tatlong topics na tinakil ngayon. Sa pro ka ba? Doon ka ba sa anti? Dito ka ba sa unang argument o sa pangalawang argument? Ang suggestion ko, i-comment nyo. Pag-usapan natin, pagdebatihan natin. Maybe yung mga nasa comment section, you can argue amongst yourselves, di ba? Baka sumali din ako. And tingnan natin kung ano ba yung points of view ng magkabilang panig. Ako naman, sinasabi lang natin sa inyo yung possible arguments or yung mga actual arguments nung magkabilang kampo. So that malinawan tayo, ma-explain ng mabuti sa atin yung kanilang mga naging argumento. Siyempre, may iba pang mga issues na hindi lang ito at may mga iba pang arguments na itatakil natin in the future sa mga ibang videos natin. So if you like this video, siyempre, under this app. Ako mga kababayan, total nag-aanyaya siya. Ito yung ko. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under the blah blah blah. Ibig sabihin mga kababayan, may surrender or extradite. Ito yung kanilang ginagamit. Pwede daw nilang isurrender mga kababayan. Ngayon, pwede daw nila isurrender accused person in the Philippines to the appropriate international court, if
any or to other state pursuant mga kababayan to the applicable extradition laws and treaties. Lahat ng ito mga kababayan, pursuant nga pursuant. Ayan pursuant. Applicable extradition laws and treaties. May extradition ba tayo sa ICC? Wala. May tratado pa ba tayo sa ICC? Wala. So sinong isusurinder mo? Di ba? Sino ang isusurinder mo? Bilang Pilipino, may batas po tayo. Yung Article 3, Bill of Rights, Section 1. Na anong sinasabi mga kababayan? Ang atin niya dito, di ba? Article 3, Section 4, kasi ito yung freedom of speech, no? Pero yung Section 1 nito, basahin ninyo mga kababayan, ang Section 1. Ha? Article 3, Section 1. Tingnan natin. ChatGPT muna natin. Ang Article 3, Section 1 ay sinasabi dyan, Article 3, Section 1. Ano ba yan? Continue na lang. Continue na tayo sa Google. Bakit ganito? Anak ng pating naman, sige, dito na nga lang sa Google tayo mga kababayan. Mukhang to. Article, teka lang para may tayo. Article 3. Ayan, Bill of Rights. Ayan, Article 3, Bill of Rights. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ayan Ayan, maliwanag po mga kababayan Dito po tayo mahuhulog lagi. Sa Article 3, Section 1, no person. Tanong, person ba si Senator Bato? Person ba si Tatay Digong? Person. Tao ba si Tatay Digong? Tao. Tao ba si Senator Bato? Tao. Ano sinabi rito? No tao. Walang tao. Ang sino man natatanggalan ng buhay or kalayaan, liberty. Liberty, mga kababayan. Anong ginagawa nila ngayon kay Bato? Anong sinasabi dito? Sabi dito, to another state pursuant to the applicable extradition treaties and laws, no? Extradition laws and treaties. Itong dalawang ito, wala tayong extradition. Wala rin tayong tratado na. Ano pang ipupurso mo dyan? Di ba? Tama mga kababayan, hindi? Ano pang ipupurso mo? Wala. Wala. Wala kang ipupurso dyan kasi nga, ano yan Tingnan natin yung kanyang binanggit na 1951. Penalizing crimes against international human genocide. Dito rin sa 51 na ito mga kababayan. Ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. In other words, nakalagay po sa batas na to yung crimes against humanity na binabanggit natin ngayon. At nakasaad po sa Section 17 yung mga katagang ito. Babasahin natin ngayon. Section 17, second paragraph. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act, such as crimes against humanity, if another court or international tribunal, such as the ICC, is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Papasimplihin natin. In Tagalog, kung sa interest ng hustisya, in the interest of justice, yung relevant Philippine authorities, sabihin natin yung DOJ, Department of Justice,
ay pwede nilang i-dispense yung investigasyon laban sa public official, in this case, si Senator Bato de la Rosa, kasi meron na pong international tribunal like ICC na nagsimula ng investigasyon. Ano daw ang mangyayari? Pwede na daw isurrender ng authorities natin, in this case yung DOJ, sabihin natin, yung custody, yung body ng public official para ang magtuloy na ng investigasyon na ang kaso yung international tribunal. So yun po ang argument nung kabilang panig. So ulitin natin yung argument ng first side, no, nung pro Duterte is able functioning naman ang mga korte sa Pilipinas. Hindi niya tinuloy Papasimplihin dito, natin. mga kababayan, no? Hindi niya tinuloy na mayroon pa rito if any to or to another state. Ito talaga, mga kababayan, itong pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Pursuant Ano bang ibig sabihin nitong pursuant? Ayan, no? Anong meaning ng pursuant? Ano ang ibig sabihin ng pursuant? Ito pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Treaties. Ayan, tingnan natin. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties, ibig sabihin sa simpleng Tagalog, ayon sa mga umiiral at naaangkop na batas, kasunduan, treaties tungkol sa extradition. Ayon sa mga umiiral at naaangkop na batas. Ayon sa umiiral at naaangkop na batas. Ang tanong nga, mayroon bang extradition treaty? Wala. Mayroon bang tratado? Wala. So itong dalawang ito, kasi ito, extradition laws and treaties. So dalawa ito. It's either pwede sa extradition, pwede rin sa tratado. Kung may tratado tayo, may treaty tayo. Halimbawa, yung treaty ng IDCA, di ba? Tama ba? Di ba may treaty tayo sa IDCA, kasunduan? May tratado tayo na makipagkasundo tayo sa ganito. Lahat ng ito wala tayong treaty. Wala na tayong tratado dahil hindi tayo member ng ICC. Wala rin extradition tayo sa ICC kasi nga ang ICC hindi naman bansa. So alin man sa dalawang ito, hindi pasok. Ito yung kailangan Kailangan pursuant. Sang-ayon sa mga umiiral. Umiiral bang ang extradition? Hindi. Umiiral bang tratado? Hindi. So anong pinag-uusapan dito? Wala. Bakit nandun si Tatay Digong? Kasi nga, sarili nilang kagustuhan. Pero kung Philippine Constitution ang pag-uusapan, balik tayo sa Bill of Rights. Ang sinasabi ng Bill of Rights ito, mga kababayan. Section 1 ng Article 3, Bill of Rights of the Philippines, no person shall be deprived of life, liberty. Hindi po pwedeng tanggalan ng buhay o kalayaan ang isang Pilipino under Philippine Constitution. Pero pag Constitution ng bangag, adik, ayaw magpa-hair follicle drug test, pwede. Kasi hindi alam ang batas Tama, mga kababayan, o hindi? Kayo nang humusga kung tama ang sinasabi ko o mali. Samantala, magpunta na tayo sa mga batian porsyon. Okay. So, I hope na nakatulong yan, mga kababayan, na paliwanag ko sa inyo tungkol dyan sa mga tratado na yan o extradition na yan. Wala talaga. Maliwanag dito na pinersa lang talaga nila dahil nga po sila po yung may hawak ng pulis, may hawak ng ang husgado, hindi rin kumibo noon di ba? May bagamat nagpasa na ng habeas corpus si Attorney Panilo, hindi rin kinilala. Hindi rin kaagad nagdesisyon ng korte. Kaya ngayon, hindi masisisi yung kampo ni Senator Bato, hindi masisisi si Attorney Torion na hindi na rin magtiwala ng ganun-ganun sa korte kasi tingnan nyo, hindi uma-action Di ba? Umaksyon naman sila, pero kulang. Hindi sapat ang aksyon nila kasi
Sino pa ngayon ang desisyonan nila? Tingnan nyo, mga kababayan, ito maliwanag ito. Sa ngayon, hindi pa po talaga final na nagdesisyon sa main course or main na kaso, ito pong korte patungkol po dito sa TRO kay Senator Bato. Ang desisyonan lang, yung interim relief, yung pansamantalang pansamantalang ano lang ba? 'Di ba? Pagpigil na wag arestuhin si Senator Bato. Pero yung kabuuan nitong reklamo ng Senator Bato, hindi pa sila nakapagdesisyon. Pero bagamat doon, mayroon 5 na may dissenting opinion. Hindi lahat doon unanimous na katulad kay BP Inday Sara na technical sila, hindi po pwede yung impeachment. Lahat sila doon, walang kumontra. Dito ngayon, ang dami. 5 yung dissenting opinion. Salungat doon sa mga, kasi botohan din po yan mga kababayan eh. Paramihan din eh. Hindi porket konti kayo, mali na yung ninyo, opinion ninyo, di ba? Kaya lang, ang numbers game to eh. Paramihan eh. Pero hindi pa, bagamat ganun, hindi pa rin talaga nadidesisyonan ito. Ang bagal, ang problema, itong si Torre, itong si Matibag, gusto nang tumira sa Senado para, ngayon pa lang, di ba kahapon, kung saan na sila nang huli or nag-search, kahit wala silang search warrant na dala, sa bahay ni Senator Bato, sa bahay ni Senator Padilla. So, yan mga kababayan ang sitwasyon natin. Kaya para sa akin, anong kasalanan ng Senator Bato kung magtago siya? Wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Tama mga kababayan? Hindi. So kung magtago man siya, problema. Hindi katulad ni Lacson, hindi katulad ni Lima, hindi katulad ni Trillanes. Si Trillanes, nanggulo, nanira dyan sa, sa hotel dyan sa Makati, Manila Peninsula, di ba? Tinake over niya yan. At may mga turista, may economy natin naapektuhan. Di ba? Senador yun. Ito din si Lacson, nag-around the world din yan. Senador din yan. Pero din ng taong bayan ang malamang ang ginastos niyan para mag-around the world nung panahon na yun. Di ba? Nagtago yung mga yan. Ngayon, ito na. Sa Senator Bato, nangyayari sa kanya, wala naman siyang kaso dito sa ating bansa. Pero silang mga ito, gustong-gustong ipagdiinan sa Senator Bato. Bayan, kayo na makakapaghusga kung sino-sino nga ba ito talagang mga tunay na kakampi ng bayan. Para ba talaga sa bayan sila o pansarili lang nilang political ambition at interest? Okay, mga kababayan. So, shoutout na muna dito. Shoutout, I'm watching from Ibisan Province of Capiz. Ayan, si Helen Buendia. Shoutout sa iyo, ma'am. Bimar, sana mabasa mo itong comment ko. Doon ko nakita ito sa channel ni Atty. Libayan, ang abandoned family ni Rafi Tulfo. Sabi ni Judy, 200. Opo, yung napanood ko rin po yun. May nauna pong pamilya, may isang anak yan si Rafi Tulfo doon sa unang kasal niya, na asawa na iniwan niya. Salamat po, Ma'am Judy. BMR, silipin ko yung post ni Tulplok. Mag-lap react din ako. Sige, Ma'am Nika. Sara pa rin, sabi ni Danilo Bunag. Like done as always, no skipping ads, sabi ni Liza Vergara. Kumusta ka na, Ma'am Liza Vergara? Nasa Hong Kong ka pa ba? Hello, Ate Charilo. Ang alang ni Tulfo batas marites pala, sabi ni Adorio Rabito. Correct. Walang mga alam ng batas yan. Si Tulfo, tungkol lang sa mga marites sa mag-asawa yan. Bakit napasa na doon sa Senate noong May 11 ng gabi at nag-convene na nga ang impeachment court, sabi ni Aurelio Mijos. Kaya nga tama kayo dyan. Hello po work in Macau. Wala silang Panama sa majority ngayon. Duterte pa rin tayo ang nasa tama. Lagi natin ipaglaban, sabi ni Leonora Auricia. Better to unsubscribe, Tulfo. Robert Luis Ong. Bakit kayo magsusubscribe dyan? Ginagamit lang ang taong bayan ng mga yan. Manggagamit niya mga Tulfo na yun. Wala naman silbi, wala namang naitulong sa bayan niya mga yan.
Nakakalungkot naman yan, BMR. Sana nga mga people's power kasi si Marcolita na ang kumanti. Lagot kayo sa taong bayan, sabi ni Imelda. Ayan. Lourdes Espas, thumbs up Dan, brother BMR. Hello po Ate Lourdes, kumusta? Ano ba yan, si Tulpo ba't di na lang siya makinig kay Marcolita para matuto din siya dito sa about sa batas? I'm watching from UAE, sabi ni Muna Ibrahim Watamama. Kaya nga hindi nakikinig, nagbibida-bida ad hominem ano pa Yung pala siya naman palang ad hominem. 33 na ad hominem ang binanat niya rito kay Trillanes at saka kay Risa Hontiveros. Tulpo ang Bindalo ba ay legal background, sabi ni John Daniel. Trililing Torre may interim release na si PRRD, sabi ni Lisinio Abia. Ang galing mo talaga, Lacson, mag-intriga, gumamit ka pa ng basang-basa na. Waray ka pala, idol. Kalahi din pala kita kasi waray papa ko. Oy, parehas pala tayo. Mary Golaki, shoutout sa iyo dyan. Waray-waray, mga waray, maupay nga kulupay yung tanan. Ang paglisan sa isang argumento ay hindi nagpapatibay ng lakas. Madalas nito ay nagpapakita na walang kakayahan na harapin ang mga mahirap na usapan at ipagtanggol ang iyong posisyon. Sabi ni Sky Pulsifat. Sky Pulsifat. Tama ka dyan, Sky. Walang kakayahan ipagtanggol ang kanyang argumento. Hindi kayang humarap sa debate itong Tulfo at itong mga Tulfo brothers at itong mga minority 11. Parang kanyang bunganga ni Erwin, parang sa palengke. Sabi ni Minda Vargas. Correct. Gulo na lang ang hanap nila kasi alam nila kasangkot sila sa mga nakaw, sabi ni Crescenciano Borsi. Hello BMR, sabi ni Ate Charilo. Naku ha, mga abusive na accuser ni Marcolita, mark your doing kalaban nyo, taong bayan, sabi ni Imelda Nuki. Yes, dapat lawyers pag senador para banat sa debate, sabi ni Rodora Saire. Dapat pwede na kasi high-tech na tayo ngayon. Noon wala pa kasing cellphone at wala pang internet. Dapat ganun nga Pwede na yun. Pwede na, magagamit rin naman nila yun. Di ba? Inattempt naman din nila ng panahon pa ni Drilon at ni Dilima, di ba? Bakit ngayon hindi na? Bakit ngayon tukot na sila? Ayan, mga kababayan. At hindi nila po pwedeng, ano na lang yan, hindi nila po pwedeng panindigan na walk out na lang sila ng walk out. Kakalabas talaga, sila na talaga ang kakahiya. Mismo na sila ang sinisira na nila ang sarili nila. Hindi na taong bayan ang mamumroblema, sila na mismo. At pag ganoon pala, walk out kayo ng walk out, hindi nyo pala kaya mag-senador, lumayas na kayo dyan. Taong bayan na lang ilagay yung senador dyan. Di ba? Mas mabuti pa, 13 na lang ang senador. Lumayas na kayong 11. Wala naman pala kayong silbi. Hindi naman pala kayo kaya makipagdebate. Lumayas na kayo dyan sa Senado. Tama hindi? Ayan mga kabayan. Maraming salamat. Pilipinas as always. Bye-bye.